Sa ating paglalakbay, may mga bagay tayo na hindi nating inaasahang matutuklasan. Magagandang lugar, panibagong mga kaibigan, mga bagay na sa mismong lugar lamang makikita at mga kwentong ni sa hinagap ay hindi natin may isip na totoong nangyayari pala. Mga kabaryo, bago natin ituloy ang kwento, nais ko munang sabihin na sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel, pindutin lamang ang subscribe button. Makakatulong ito para mas magpatuloy pa kami sa aming ginagawa at inilalahad na mga kwento. Meron din tayong Facebook page na Kwentong Baryo Official. Doon ay makakausap niyo ko ng personal. Maraming salamat. Umpisa na natin ang kwento. Taong 1992, unang beses akong nakaapak ng Masbate. Dahil sa imbitasyon ng isang kasal. Mangyari kasi ay naimbitan ako ng aking kinakapatid na itago natin sa pangalang Romulo. Kasal iyon ng kanyang ate. Sa mga panahong ito ay nasa 25 anyos na ako. Kaya naman pinapayagan na ako ng aking mga magulang na makapagbiyahe ng mag-isa. Tubong Bulacan talaga ako, kabaryo. Kaya naman may kalayuan talagang Masbate. Buo naman ang tiwala ng mga magulang ko. Pati din sila imbitado, kaso lang panahon kasi noon ng anihan sa aming palayan. Kaya naman hindi nila ito maiwan. Dahil minsan lang ako makapunta doon, ay inagahan ni Romulo ang pag-imbita. Bali, 1 linggo pa akong nanatili sa lugar. Probinsya din naman ang kinalakihan ko, pero mas iba talaga sa may Masbate. Talagang solidong probinsya ang dating. Pakiramdam ko nga ay nasa malayong kabiasnan na ako ng mga oras na iyon. Sayang nga lang dahil may kalayuan ang dagat, pero ayos lang dahil ayon sa aking kinakapatid, bago ko babalik ng Bulacan, ay pupunta muna kami sa dagat upang makapaligo. Nasa kabilang baryo pa ang lugar ng magiging asawa ni Ate Hasmin. Kapatid ito ni Romulo. Sa pangalawang araw, inutusan si Romulo na kumuha ng mga malalaking kaldero sa bahay ni Kuya Miguel, ang kasintahan ni Ate Hasmin. Sa bahay kasi nila Romulo gaganapin ang piging matapos ang kasal sa may simbahan. Kakaibang karanasan dahil unang beses akong makakasakay sa kangga na hila-hila ng kalabaw. Doon namin ikakarga ang mga gamit panluto. Kahit sa probinsya din ako lumaki, nasa Kapatagan naman iyon, kaya iba talaga ang pakiramdam ko noong tinahak na namin ang daan patungo sa bahay ni Kuya Miguel. Wala na akong nakitang mga bahay at ang tataas ng mga punong kahoy. Sa liblib ng lugar ay di mo aakalain na may nakatira pa pala doon na isang tao. Pinagkatuwaan pa nga namin ni Romulo ang pag-i-echo ng aming mga boses. Hindi naman kami nagmadali dahil sa makalawa pa ang kasal, kaya sa tuwing may nadadaanan kaming mga bunga gaya ng bayabas, maging ang mga mangga ay pinipitas namin. Wala rin naman kasing nagmamay-ari nito. Nakabalandra lang sa gilid ng daan ang mga prutas na iyon. Bago kami nakarating sa bahay, ay may nadaanan pa kaming iilang kabahayan. Pero animoy walang nakatira. Tinakot pa ako ni Romulo na mga bahay daw iyon ng mga aswang. Hoy Romulo, anong sinasabi mo? Nagretiro na ang mga aswang. Bulalas ko noon sa kanya. Nagtawanan lang naman kami hanggang sa narating na namin ang bahay ni Kuya Miguel. Naabutan namin ito na nagwawalis ng bakuran. Isang ngiti ang sinalubong sa amin ng nanay ni Kuya Miguel. Mabait ang kanilang pamilya. Niyaya pa nga kaming mag-agahan. Nagpasalamat na lang ako sa alok
Siyempre unang salta ko pa lang doon. Nakakahiya naman, di ba? Napansin ko naman ang isang babae na may maganda at napakaamo ng muka. Bahagya ko itong tinitigan at siniko ko ni Romulo. Ipinakilala na ako sa buong pamilya ni Kuya Miguel. Habang nagkakarga na kami ng mga gamit ay hindi ko maiwasan na masabi kay Romulo na humahanga nga ako kay Mia. Kapatid ito ni Kuya Miguel. Binatukan naman ako ni Romulo. Huwag ko daw sisirain ang kinabukasan ng dalaga. Alam kasi niya ang mga kapilyuhan ko noon sa buhay. Nang matapos na, ay hindi na rin kami nagtagal sa bahay na iyon. Pinabaunan pa kami ng nilagang itlog at tinapay ng nanay ni Mia. Baka raw kasi gutumin kami sa daan. Habang pabalik na kami, ay natanong ko kung bakit may ganito kalaking kaldero sina Kuya Miguel. Ayon naman kay Romulo, ginagamit daw yung ganong kalaking kaldero tuwing may piyesta. Naghahanda daw talaga sila ng malakihan tuwing sasapit ang kapiestahan. At dadagsa ang mga tao na nagmula pa sa iba't ibang lugar. Hanggang sa may napansin akong isang makipot na daan na may matataas na talahib sa gilid. Tinanong ko naman si Romulo kung saan papunta ang maliit na daan na iyon. At dito, nagsimula ang kwentong aswang na inilahad sa akin ni Romulo. Taong 1972, sumiklab ang digmaan sa pagitan ng mga antingero at angkan ng mga gabunan. May dalawang magkapatid na sina Tomas bilang panganay at si Godo. Sa kanilang dalawa ay si Tomas ang may kakayahang manggamot, habang itong si Godo ay katuwang ni Tomas sa pagtugis sa mga mambibiktima ng mga inosenteng tao. Kalimitan sa mga sumasangguni sa kanila ay mga biktima ng kulam at yanggaw. At sa tuwing natutugis na nila ang mga ito, ay ibinibigay nila ito sa isa pang uri ng nilalang, ang mga gabunan. Sa loob ng mahabang panahon, ay may naging kasunduan ang dalawang panig. Mangyari kasi na ang lolo ng dalawang antingero ay nagkaroon ng kaibigang gabunan. Kapani-paniwala man o hindi, may mga aswang na nagnanais din ng kapayapaan. Ang iba pa nga ay katuwang mismo ng kabutihan. Ang gabunang naging kaibigan ng lolo ni na Tomas at Godo ay sawang-sawa na sa patayan sa pagitan ng lahi niya at ng mga tao. Lalo na ang pakiramdam na itinataboy ng taong bayan. Kahit papaano ay may pamilyang inaalagaan rin ang mga aswang. At kapag nalaman ng mga tao ang pag-iral ng aswang sa kanilang lugar, ay tiyak na tinutugis nila ito. May ginawa man o wala, dahil para sa mga tao, ang mga aswang ay isang halimaw at demonyo. Hindi naman masisisi ng kaibigan kung bakit ganoon ang tingin ng mga to sa lahat ng uri ng aswang. Bilang antingero at kaibigan ay naiintindihan rin ang saloobin ng mga gabunan. Kaya naman nagkaroon sila ng kasunduan. Hindi mangingialam ang bawat isa sa mga kondisyon na bawal mambiktima ng mga inosenteng tao ang mga gabunan. Maliban na lang kung napapatunayan na may mabigat itong kasalanan. Ang mga iba pang lahi ng aswang ay kinausap din ng gabunan. Pero hindi ito sumang-ayon sa kondisyon dahil para sa kanila, ang mga tao ay mababang uri at pagkain lamang ng mga aswang. Kaya naman ang nangyari, kahit kapwa aswang ay kinakain na ng mga lahing gabunan sa lugar. Pero hindi talaga may iwasan na sa isang kumpol ay may tataliwas ng landas. Kuya Tomas,
Mukhang napapadalas ng mga biktima ng yanggaw na nagpapagamot sa'yo. Oo nga Gado eh. Sa oras na malaman ko kung sino ang aswang na nagpapakalat ng yanggaw, talagang ipapakain ko siya ng buhay sa mga gabunan. Sa loob ng 1 linggo, ay araw-araw na lang na may nagpapagamot laban sa yanggaw. Kung hindi isa ay umaabot sa 3 pasyente bawat araw. Nakakaalarma na ang ganitong kaso. Kaya naman inatasan na ni Tomas si Gudo na magmanman sa kung sino sa kanilang lugar ang may kahina-hinalang kinikilos. Tumango naman ang kapatid at ikinatutuwa pa nitong kapag binibigyan siya ng ganitong gawain. Kaya lang, mahina si Gudo pagdating sa espiritual na aspeto. Tinuon kasi nito ang kanyang sarili sa pagsasanay sa pakikipagkumbate ng pisikal. Kaya niya hindi nararamdaman kung may aswang na sa paligid niya. Umaasa lang ito sa langis na madalas naman niyang naiiwan. Umiinit at kumukulo kasi ang lana na iyon kapag may aswang na sa paligid niya. Kinagabihan sa mismong araw na iyon ay nagsimula na si Gudo sa pagmamanman. Tumambay muna siya kasama ang mga kaibigan sa isang tindahan habang nakikipag-inuman ito ng tuba. Nang ibuhos na sa baso ang tuba, ay naalala niya ang langis na naiwan na naman niya sa bahay. Tinamad na siyang umuwi kaya hinayaan niya na lang ito. Oh, Mang Rodel, nandito na pala kayo. Wika ni Gudo sa matandang may-ari ng tindahan. Ano ka ba Gudo? Noong nakaraang buwan pa ako nakabalik mula sa Iloilo. Tugon dito ng matanda. Bihira lang kasi na makipag-inuman si Gudo. Maliban na lang sa 2 kaibigan na gabi-gabi na lang na tumutungga ng tuba sa tindahan ni Mang Rodel. Nakangiti pang sinabi ng mga ito kay Gudo na bumait na daw si Mang Rodel simula noong nakabalik mula sa Iloilo. Dahil ang presyo ng isang tuba ay naging 3 na at kung minsan ay dinadagdagan pa ng matanda. Nagtataka naman si Gudo dahil kilalang masungit at gahaman sa salapi itong si Mang Rodel. Nakailang baso na rin itong si Gudo nang biglang magip ng kanyang paningin ang matanda na nakangising nakatitig sa kanila na tila isang demonyo. At sa muling pagtingin nito ay naging maayos na ang mukha nito. Kinurap-kurap na lamang ni Gudo ang kanyang mga mata at hindi pa naman ito masyadong nalalasing. Inisip niya na lamang na baka namamalikmata lamang siya. Hindi naman kayang pag-isipan ng masama ng binata si Mang Rodel dahil isa ito sa matatanda sa kanilang lugar at matagal na rin itong naninirahan. Makalipas ang ilang minuto ay umalis na itong si Gudo dahil gagawi naman siya sa ibang lugar at ayaw niyang malasing dahil may trabaho pa siya. 3 gabi na nagmanman si Gudo ngunit wala siyang magilap na aswang hanggang isang umaga. Dumating sa bahay nila itong si Belong. Kasama nito ang asawa at ama. Si Belong ay isa sa mga kaibigan ni Gudo na gabi-gabing umiinom kay Mang Rodel. Sa pagsusuri ni Tomas ay nayanggaw itong si Belong. Laking gulat naman ni Gudo dahil kasama niya pa itong umiinom. At sa mga sumunod na araw ay si Ading naman ang nagpagamot. Isa rin ito sa mga nakasama ni Gudo sa inuman. Ayon kay Tomas, sa pagkain pinadaan ang yanggaw sa mga magkakaibigan. Mabuti at naagapan agad ni Tomas. Base sa salaysay ng mga ito, hindi naman daw sila kumain na nagmula sa ibang tao. Bagkus, pareho lamang ang kinakain nila. Kasama ang pamilya pero bakit sila pa ang nayayanggaw? Dito na naghinala si Gudo.
Hindi na muna niya ito sinabi sa kanyang kapatid. Isang gabi ay nagpuntang mag-isa si Gudo sa tindahan ni Mang Rodel at bibili ito ng isang tuba. Sa mga pagkakataong ito ay nagdala na ng lana itong si Gudo at habang papalapit pa lang siya sa tindahan ay nag-umpisa ng kumulo ang kanyang lana. Kumpirmado na nga na aswang ang matanda. Magkahalong galit at awa ang naramdaman ni Gudo dahil kahit papaano ay nakalakihan niya na ang matanda ngunit nang bibiktima ito at nagpapakalat ng kaaswangan. Nagkaharap na sila ng matanda. Habang nagbubuhos ang matanda ng tuba ay napatanong ito bakit basa ang bulsa ng pantalon ni Gudo. Langis po yan, Mang Rodel. Kumukulo nga ng sobra eh. Tugon dito ng binata. Agad namang napatitig ang matanda kay Gudo. Ilang segundong katahimikan. Inilapag ng matanda ang baso sa mesa ng dahan-dahan. Kilala ni Mang Rodel na antingero itong si Gudo. Biglang kumaripas ng takbo ang matanda. Sumunod naman si Gudo. Umikot pa ito at sa bakod dumaan. Wala kasing pasukan ang tindahan sa harap. Nang makapasok na ang binata, ay nakita niya ang matanda na nasa bubong na ito ng bahay at iba na ang itsura. Mang Rodel, nakikiusap po ko sa inyo. Hindi na kayo iba sa akin. Baka magamot ka pa ni kuya. Pakiusap dito ng binata. Anong gamot ang sinasabi mo, bata? Mas mabuti na ang ganito. Nawala ang malubakong sakit dahil sa pagiging aswang ko. Tugon ng matanda na may garalgal na boses. Nais pa ng binata na bigyan ng isa pang pagkakataon itong si Mang Rodel. Ngunit ininsulto lamang siya ng matandang aswang. Humanda kayo sa mga bagong sibol na aswang. Pananadya pa dito ni Mang Rodel. Mukhang hindi na madadala sa pakiusap ang matanda kaya naman wala nang pagpipilian pa si Gudo kundi ang habulin at hulihin ang aswang. Napakaliksi nito at napakadali lamang magpalipat-lipat sa mga bubong ng kabahayan hanggang sa mga puno ng kahoy. Tanga naman ni Gudo ang mutya ng tubig at kampana. Kaya naman ginamit niya na ang mutya ng tubig kung saan may dulot itong matinding sabulag. Humanda ka ngayon, matanda ka. Wika ni Gudo sa kanyang sarili. Tumigil naman ang aswang sa pagtakbo at luminga-linga sa paligid dahil biglang nawala si Gudo. Ilang sandali pa ay isang malakas na sapak ang natanggap ng aswang mula sa kanang panga. Napangiwi ang aswang at tumilapon ng malakas. Agad din naman itong bumangon ngunit wala siyang nakita. Magpakita ka, bata. Huwag kang duwag. Sigaw dito ng aswang. Biglang hinawakan ni Gudo ang kamay ng matanda at ibinalibag ng walang kahirap-hirap. Tumama ito sa katawan ng puno at umuga ng malakas. Nabali ang kamay ng aswang, ngunit inikot lamang niya ito at itinuwid at bumalik sa dati. Habang hindi pa rin niya nakikita si Gudo, ang mutya ng tubig ay may napakalakas na sabulag. Kahit gabunan at bangkilan ay hindi ito nararamdaman. Huling pakiusap ko na to sa iyo, Mang Rodel. Hayaan mong ipagamot kita. Wika ni Gudo na hindi pa rin nagpapakita sa matanda. O sige, papayag lang ako sa isang kondisyon. Tugon dito ng matanda. Sa mga sandaling ito ay nagpakita na ang binata. Ano po ang kondisyon mo, Mang Rodel? Tanong dito ng binata. Sa kondisyon, sa ibabaw ng iyong malamig na bangkay. Sambit dito ng aswang.
Sinugod ng aswang si Gudo. Ngunit sa paglapit ng aswang ay tumarak na ang itak ng binata sa may tiyan nito. Natigilan ang aswang at napatingin pa ito sa itak. Hinawakan ni Gudo sa leeg ang matanda at inundayan ito ng saksak hanggang sa naging lupaypay na ito. Itinali niya ang mga kamay at paa ng baging at hinila papunta sa isang lugar kung saan doon niya ilalagak ang mga nilalang na ibinibigay sa mga gabunan. Sa bawat pagpalag ng aswang ay tinitigal po niya ito kaya wala na itong nagagawa pa. Matapos mahulog ni Gudo sa malaking hukay ang aswang, ay nagpalipad hangin ito upang maramdaman at senyales ng mga gabunan na may nilalang na naman siyang inihulog doon. Ilang saglit pa ay lumitaw na ang mga gabunan sa mataas na bahagi. Tumango naman si Gudo at agad na rin itong umalis. Sa kanyang paglayo ay rinig na rinig niya ang pag-angil ng aswang na nilalapa na ng mga gabunan. Sa pagbalik niya sa bahay, pansin agad ni Tomas na nagmula sa labanan itong si Gudo. Inilahad naman ni Gudo na si Mang Rodel pala ang aswang na nagpapakalat ng yanggaw, pati ang lahat ng pangyayari. Napailing na lamang itong si Tomas sa sinapit ng matanda. Hinala ni Gudo ay naging aswang ang matanda nang magpunta ito ng Iloilo. Sa mga sumunod na araw ay nagbahay-bahay na ang magkapatid upang alamin kung may nabiktima pa ng yanggaw. Sa mga oras na ito, may 4 pa silang natuklasan. Laking pasalamat na lamang ng mga taga-baryo sa ginawa ng magkapatid. Matapos malinis nila ang baryo, ay nagpunta ang magkapatid sa lugar ng mga gabunan. Matatagpuan ito sa gitna ng kagubatan. Nasa maliit na komunidad ang mga ito. Sa kanilang paglalakad sa gitna ng mga kabahayan, ay nagtinginan sa kanila ang mga residente na purong gabunan. Ang mga batang aswang ay hindi maiwasang umangil ngunit sinusuway ito ng kanilang mga magulang. Hindi kasi mapigilan ng mga ito ang magka-interes sa tao, lalo pa at iyon naman talaga ang natural sa kanilang sistema. Isinangguni ni Tomas sa pinuno ng mga gabunan na si Amang Paeng ang nangyari sa baryo sa mga nakalipas na linggo. Si Paeng naman ay ang kaibigan ng kanilang namayapang lolo. Matapos ipagbigay alam ng mga antingero ang pagkalat ng yanggaw, ay umalis na rin ang mga ito. Hindi talaga maganda sa pakiramdam ni Gudo ang magpunta sa teritoryo ng mga aswang. Bago pa sila makaalis ng tuluyan, ay nasipat ni Gudo ang binatang anak ni Paeng na si Arturo. Nakangisi ito sa kanya at may nakakalokong mga tingin. Alam mo kuya, iba talaga ang pakiramdam ko dyan kay Arturo. Para bang may gagawing hindi mabuti. Sambit dito ni Gudo. Ano pa ba ang aasahan mo sa isang aswang? Magtiwala na lang tayo kay Amang Paeng. Tugon naman dito ni Tomas. Minsan naman, isang araw, habang nakikipagkwentuhan si Gudo sa mga kaibigan, ay may dumating na may dalang masamang balita. Ayon sa lalaki, ilang linggo na daw na may mga nawawalang tao sa kabilang baryo. Iisipin na sana ni Gudo na baka si Mang Rodel ang may gawa nito, ngunit ang huling biktima ay noong nakaraang araw pa. Napabuntong hininga na lamang si Gudo dahil mukhang may bago na naman siyang misyon. Isinangguni niya ito sa kanyang kapatid at gaya nga sa inaasahan, ay inutusan ni Tomas si Gudo na alamin kung sino na naman ang nambibiktima. Ilang gabi rin na nagmamanman ang binata sa kabilang baryo, hanggang sa nakita niya si Arturo isang gabi. Mag-isa itong naglalakad.
Balak sanang salubungin at batiin ito ni Godo. Ngunit ninais na lamang niya na sundan ito ng palihim. Ginamit niya ang sabulag, kaya naman nag-iingat pa rin ito na makagawa ng ingay dahil napakatalas ng pandinig at pakiramdam ng isang aswang. Hanggang sa may isang lalaki na hila-hila ang kalabaw na papasalubong kay Arturo. Bumati pa dito ang binatang gabunan, ngunit bigla niya itong sinunggaban at nilapa. Ganoon na lamang ang pagkagulat ni Godo dahil si Arturo pala ang nambibiktima sa kabilang baryo. Nang mapaslang ng aswang ang pobreng lalaki, ay binuwat niya ito at agad tumakbo ng mabilis sa kagubatan. Hindi na ito sinundan ni Godo dahil napatunayan niya na ang salarin sa baryong iyon ay si Arturo. Napasapak na lamang si Tomas sa dingding nang malaman niya na mismong anak ni Paeng ang salarin sa pagkawala ng mga tao sa kabilang baryo. Pupunta natin ang mga gabunan. Dapat itong malaman ni Amang Paeng. Sambulat dito ni Tomas. Teka lang kuya, baka alam na ito ni Paeng. Wika naman ni Godo. Buo ang tiwala ni Tomas kay Paeng, kaya bago siya gagawa ng aksyon, dapat malaman muna ito ng pinunong gabunan. Bago magtanghali ay nakarating na sila sa pugad ng mga gabunan. Nakita niya naman sa mga mata ni Paeng ang pagkagulat at agad nga na pinatawag si Arturo. Ama, nagsisinungaling ang taong yan. Baka walang mahanap na ibang aswang yan at ako ang tinuturo. Bulalas dito ni Arturo. Kitang-kita kita agabi Arturo. Huwag ka nang magsinungaling. Sambit dito ni Godo. Nakita mo pala ako eh. Bakit hindi mo ako pinigilan? Katwiran pa ni Arturo. Sasagot pa sana si Godo, ngunit pinigilan na siya ni Tomas. Ayusin niyo po ito Amang Paeng, dahil kung hindi, handa akong makidigma sa angkan ninyo. Galit na wika dito ni Tomas. Sa tingin mo ba kaya nyo kaming talunin? Mga gabunan kami. Tandaan mo yan Tomas. Tugon dito ni Amang Paeng. Hindi na nakipagdiskusyon pa si Tomas at umalis na lamang sila sa balwarte ng mga gabunan. Isang sapak ang natamo ni Arturo mula naman sa kanyang ama. Binalaan ito ni Paeng na itigil na ang ginagawa. Tumahimik na lamang si Arturo, ngunit nagkaroon na ito ng galit sa magkapatid, lalo na kay Godo. Samantala, sa bahay ng magkapatid ay pinag-uusapan nila ang mga posibleng mangyayari. Kung hindi ititigil ni Arturo ang kanyang ginagawa, ay mapipilitan ng magkapatid na labanan na ito. At kapag nangyari iyon, ay muling sisiklab ang digmaan sa pagitan ng aswang at tao. Kahit nilabagdan ni Arturo ang kasunduan, ay binigyan pa rin nila ito ng isa pang pagkakataon. Nakahanda naman ang magkapatid sa lahat ng posibilidad na mangyari. Hanggat maaari, ayaw ni Tomas ng digmaan dahil mababaliwala lamang ang mahabang panahon na pangangalaga sa kapayapaan ng kanilang lolo. Ang kanilang lolo Constantino ay isang biyasa sa pagtugis ng mga aswang, ngunit may puso pa rin ito dahil naniniwala siya na maaari pang magbago ang isang nilalang kung ito ay bibigyan mo lang ng isa pang pagkakataon. Iyan ang ugaling iniwan niya sa kanyang mga apo. Ang mga tanga ni Constantino o Tinong ay ipinagkaloob niya sa kanyang mga apo. Gawa ng maaga itong naulila sa mga magulang kaya nasa kanyang poder ang dalawang bata. Ang totoong nangyari sa mga magulang ng magkapatid ay inilihim ni Tinong hanggang sa ito'y namayapa. Ang alam ng magkapatid ay namatay sa sunog ang mga magulang nila. Subalit ang katotohanan,
ay si Paeng ang pumaslang sa kanila. Isang araw, nagtungo ang pamilya nila sa Karatig Bayan upang dumalo sana ng kapiestahan. Ngunit napag-alaman ng mag-asawa na mauuna na sa pag-uwi dahil may mga kalabaw pa silang kukunin mula sa pagpapastol. Habang ang dalawang bata na sina Tomas at Godo ay masyado pang nalibang sa kasiyahan, kaya naman pinagbigyan nila ang mga ito. Kasama ng mga bata si Tinong. Habang sila ay nagsasaya, palihim naman na inaatake na ni Paeng ang mag-asawa. Upang hindi ito mahalata, ang ginawa nito ay sinunog niya ang bahay. Naglakad na pauwi si Tinong at ang mga apo nang matanaw niya ang malaking siga sa bahay nila. Iniwan muna niya ang mga bata sa ilalim ng puno at mahigpit ito na binilinan na huwag aalis ng lugar. Tinakot niya pa ito na kukunin sila ng aswang kapag umalis sila sa puno. Dito ay mabilis na tumakbo si Tinong at naabutan niya na sinisilaban na ni Paeng ang buong bahay na gawa sa nipa. Nang makita niya naman si Paeng, agad itong kumaripas ng takbo. Ngunit kumalat agad ang apoy at lumaki na ang sunog dahil itinapon pa ni Paeng ang sulo sa loob ng bahay bago ito tumakbo. Agad pinasok ni Tinong ang bahay dahil nasipat niya na nasa sahig ang mag-asawa, ngunit wakwak na ang mga katawan nito at wala ng buhay. Isa-isang kinuha ni Tinong ang mga bangkay ng mag-asawa at itinago muna niya sa may damuhan. Sa mga sandaling ito ay hindi malaman ni Tinong kung hahabulin niya ba si Paeng o ililibing ang mag-asawa. Ayaw niya kasing makita iyon ng mga bata. Tumigil naman si Tinong at napatitig na lamang sa nasusunog na bahay. Hanggang sa patakbong dumating ang mga bata at ito'y umiiyak na. Nais pa sanang pasukin ng mga bata ang bahay dahil ililigtas daw nila ang kanilang mga magulang, ngunit hinarang sila at dinala ni Tinong sa di kalayuan. Sinabi niya sa mga bata na wala na ang kanilang mga magulang. Makalipas ang ilang minuto, ay dinala ni Tinong ang mga bata sa kaibigang si Artemio, isang manggagamot. Kinausap niya ito ng personal at ibinunyag ang katotohanan. Pero nakiusap ito na huwag sabihin sa mga bata na pinaslang ng aswang ang kanilang mga magulang. Dahil ayaw nitong lumaki ang mga ito na may bahid ng paghihigante. At ayaw din niya na sa pagdating ng panahon na naisin itong maging antingero sa kadahilan ng paghihigante. Bumalik si Tinong sa bahay at ilang metro mula dito ay inilibing niya ang mag-asawa. Matagal pa bago may nakapansin ng mga kapitbahay dahil sa araw na iyon, nagsipuntahan ang lahat sa piyesta. Dagdag pa, ang malalayong distansya ang mga kabahayan. Nang matapos niyang mailibing ang mga bangkay ay napaluhod na lamang ang matanda at wala itong patid sa pag-iyak. Hanggang sa nagdatingan na ang mga tao at natagpuan nilang nakaupo na sa lupa itong si Tinong. Pinagtulungan pang patayin ng mga konting apoy, ngunit tupok na ang bahay ng mga oras na iyon. Pagsapit ng umaga, agad naman pinuntahan ni Tinong itong si Paeng sa kanyang bahay. Natanaw niya na ito sa may bakuran. Nagtaka naman si Tinong kung bakit hindi lumayas itong si Paeng. Nagbakasakali lang naman siya kung nasa mismong bahay ba itong si Paeng. Batid niya ang itsura nito na bakas ang pagsisisi. "Demonyo ka, bakit mo yun nagawa sa anak at sa asawa niya?" Galit na tanong dito ni Tinong. Bigla namang lumuhod si Paeng
Labis ang kanyang pagsisisi sa kanyang nagawa. Nadala lamang daw siya sa tawag ng kanyang sikmura. Inamin din ito na kung bakit hindi siya umalis sa lugar dahil alam niya na hindi titigil si Tinong na hanapin siya. At ayaw niyang magtago at araw-araw na isipin na bigla na lamang susulpot si Tinong sa kanyang harapan. Umiiyak noon ang aswang sa labis na pagsisisi hanggang sa kumuha ito ng itak at puputulin niya ang kanyang kamay upang patunayan na pinagsisisihan na ang kanyang ginawa. Hindi naman umimik itong si Tinong, bagkus nanlilisik na ang mga mata nito sa galit. Nang biglang tinaga mismo ni Paeng ang kanyang sariling kamay at agad nga itong naputol. Laking gulat na lamang ni Tinong dahil hindi niya akalain na gagawin iyon ng isang aswang. Kung hindi pa ito sapat sa'yo, Tinong, ito ang itak. Patayin mo na ako. Pagsisisi pa ni Paeng. Hindi naman ugali ni Tinong ang pumaslang ng walang kalaban-laban. Sa mga sandaling iyon ay umira lang kanyang prinsipyo na magbigay ng isa pang pagkakataon sa totoong tao na nagsisisi ng mga oras na iyon. At sa mismong araw na iyon ay naganap ang kanilang kasunduan sa pagitan ng Gabunan at Antingero. Sa katunayan, nais na talagang patayin ni Tinong itong si Paeng, ngunit nang ibabaw sa kanya ang pagiging mabuting tao at mapagpatawad. Kinuha ni Tinong ang itak at pinagtataga ang mga puno sa paligid at doon binuhos ang labis na galit. Tandaan mo ito, Paeng. Sa oras na nilabag ng angkan mo ang kasunduan, uubusin ko kayong lahat. Sambit ni Tinong at tuluyan na itong umalis. Walang paglagyan ng pasasalamat ni Paeng dahil sa pangalawang buhay na kanyang nakamtan. Alam niya kasi na wala siyang laban kay Tinong at nangako siya sa kanyang sarili na buong pusong susundin ang kasunduan nila. Lumipas ang mga panahon. Naging binatilyo na ang mga bata. Tanging si Paeng, Tinong at Artemio lamang ang nakakaalam ng totoong nangyari. At sa loob ng mahabang panahon ay itinago ito ni Artemio. Hanggang sa mga huling sandali ni Tinong ay muli siyang nakiusap na huwag sabihin sa mga apo niya ang katotohanan. Sa mga panahon ding kasing iyon ay nag-aaral na ng lihim na karunungan ang mga apo nito. Sa araw na ibinigay na ni Tinong ang kanyang mga tangan, ay ang pagbibigay pangalawang pagkakataon pa rin ang huling pinairal nito sa kanyang mga apo. Namatay si Tinong dahil sa natural na karamdaman. Hindi niya ito ginamot dahil taliwas ito sa balanse ng kalikasan. Hindi nararapat na gamitin ang mutya upang pagalingin ang sakit na dulot sa natural na agos ng buhay. Lahat ng tao ay lilisan sa mundo. Ipinagkatiwala ni Tinong ang kanyang mga apo sa kaibigan na si Artemio. Mangyari din kasi na nagka-interes si Tomas sa panggagamot kaya tinuruan din siya ni Artemio. Hanggang sa nagretiro na si Artemio at napaghusaya na ni Tomas ang panggagamot at lumipat na ito ng bahay at doon sa anak na malagi na. Paminsan-minsan ay nagpupunta pa rin ang magkapatid sa dati nitong bahay na bakas na lamang ang mga sunog na natitira. Isa din sa habili ng kanyang lolo ay alagaan pa rin ang itinanim nitong mga bulaklak ilang metro mula sa dating bahay. Nilagyan nito ng bakod ni Tinong at inayos na lamang ng magkapatid kapag merong nasisira. Nagtataka naman ang mga ito kung kailan nasunog ang bahay ay tsaka pa nagtanim ng mga bulaklak ang kanilang lolo.
Kahit matagal ng panahon ang lumipas, ay patuloy pa rin na nililinisan ng magkapatid ang paligid ng dating bahay. Para sa kanila, ang nasunog na bahay ang huling hantungan ng kanilang mga magulang. Samantala, hinalungkat ni Godo ang baul na pagmamay-ari ni Artemio. Alam niya kasi na may mga gamit doon ang matanda na panlaban sa mga ganoong uri ng aswang. Nakita niya sa loob ang isang lumang karit at buntot page. Nilinis ni Godo ang buntot page at hinasa ang karit na kinakalawang na. Ang dalawang bagay na iyon ay mabisa na pangontra sa aswang at hindi na kinakailangan ng anumang uri ng dasal. Naghahanda na ang binata sa posibleng digmaan. Malakas ang kutob nito na isang malaking gulo ang nagbabadyang mangyari. Habang si Tomas naman ay palagi ang nagpapakain ng dasal at orasyon ng kanyang dignum. Kuya, siguro kailangan mong magsanay ulit sa pisikal na laban. Hindi pwedeng sa mga usal ka na lang umaasa. Uwi ka dito ni Godo. At upagin mo lang ang sarili mo, Godo. Alam kong ginagawa ko. Tugon dito ng kanyang kapatid. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang magkapatid ay biglang nagising itong si Tomas. Naramdaman niya ang presensya ng mga gabunan sa paligid ng kanilang bahay. Subalit, kumpiyansa naman si Tomas na hindi kayang pasukin ng mga aswang ang kanilang bahay. Sumilip naman ito sa may siwang. Hindi naman ito nag-isip agad ng masama dahil kung minsan ay bumibisita din si Amang Paeng sa magkapatid kung may mahalagang sadya. Ngunit iba ang nakikita noon ni Tomas. Mga nagkukubling gabunan sa mga puno sa paligid. Hindi iyon ang gawain ni Paeng dahil lantaran itong nagpapakita sa tuwing bibisita. Marahan niyang pinuntahan ang kanyang kapatid at ito'y ginising. Pagdilat ng mga mata ni Godo ay agad sumenya si Tomas na huwag itong maingay. Tiningnan agad ni Godo ang langis sa gilid ng kama at kumukulo na ito. Nagtungo si Godo sa may kusina habang si Tomas ay nasa sala. Dala na ni Godo ang karit at buntot bage at si Tomas naman ay itak at sibat na bagakay. Hanggang sa naramdaman na ni Tomas ang presensya ni Arturo. Linti ka, Arturo. Talagang sinusubukan mo ko. Mahinang sambit ni Tomas sa kanyang sarili. Pinuntahan ni Tomas ang kapatid at isinama ito sa may sala. At sinabi kung ano ang plano nito. Sinindihan ni Tomas ang gasera at kasywal na lumabas ng bahay. Tumayo ito sa may balkonahe at binati pa si Arturo ng magandang gabi. Nagpakita na rin si Arturo sa binata. Napakalakas talaga ng pandama mo, Tomas. Bulalas dito ni Arturo. Anong kailangan mo, gabunan? Bakit ka naparito? Tanong dito ng binata. Ngumisi naman si Arturo at hinamon si Tomas ng isang duelo. Tumanggi naman ang antingero dahil walang magandang patutunguhan ang duelong iyon. Ininsulto naman ng gabunan si Tomas at sinabihan itong isang duwag. Hindi naman nagpatinag ang binata. Bagkos, nakiusap ito na tigilan na ang hindi magandang gawain ni Arturo. Nairita naman ang aswang dahil pakiramdam nito ay inuutusan siya ni Tomas. Umatungal ang aswang at gigil na gigil ng lumaban sa antingero. Subalit kahit ang pag-apak man lang sa bakuran ay hindi magawa ng gabunan. Hanggang sa labas lang sila ng bakod.
Inilapag ni Tomas ang gasera sa balkonahe at bumaba ito ng bahay. Naglakad ito malapit sa bakod habang nasa likuran ang kanyang mga kamay. Wala na rin ito kahit anumang sandata. Hindi man lang nasindak ang binata sa anyo ng gabunan na di hamak ay mas malaki kesa sa kanya. Muling pinaalala nito sa gabunan ang kasunduan ng dalawang panig. Wala akong pakialam sa kasunduan na yan. Matagal na kami nagtitiis at umaasa na lang sa mga nahuhuli ninyong mga nilalang. Mariing wika dito ni Arturo. Nasa 10 gabunan ang naroroon sa gabing yon at may balak talaga na sugurin ang dalawang magkapatid. Dahil sa walang patutunguhan ang usapan, ay nagpaalam na itong si Tomas kay Arturo at tumalikod na. Sa pagtalikod ni Tomas ay biglang naglundagan ang iilang gabunan sa bakuran, ngunit hindi pa man ito nakakaapak sa lupa ay tumilapon na lamang ang mga ito. Muling humarap si Tomas at nagbanta na kapag uulitin pa nila ang pagsugod ay may kalalagyan sila. Ngumisi lang naman noon si Arturo at inutusan ng mga kampon na sugurin ulit itong si Tomas. Akmang lulundag na ang mga ito ay nalaslas agad ang mga leeg ng 3 gabunan. Agad naman bumagsak ang 3 at biglang lumitaw si Godo sa kanilang harapan. Kasabay ang isang sapak kay Arturo. Sa bilis ng pangyayari ay hindi agad nakakilos ang mga gabunan. Umatras ang mga ito abang kaharap itong si Godo. Sabi ko naman sa inyo, may kalalagyan kayo. Wika dito ni Tomas. Hindi naman makakapayag ang mga gabunan na hindi makagante kay Godo. Kaya naman sabay-sabay nila itong sinugod. Ngunit biglang naglaho si Godo at nakita ng mga gabunan ang panglundag ni Tomas papunta sa kanila at nagpapakawala na ito ng mga tigalpo. Animoy may mga bumanggang malalaking bato sa ulo ng mga aswang. Sa paglapag ni Tomas ay agad niyang itinarak ang sinukuan sa lupa na labis ng dulot ng paghihirap sa mga aswang. Hindi ito nakagalaw. Umangil at nagpupumiglas na itong si Arturo. Lumapit sa kanya si Tomas. Kahit ngayon mismo, kayang-kaya kitang tapusin, gabunan. Kung ako sa inyo, tigilan niyo ito. Wika ni Tomas. Umatras si Tomas at binunot ang sinukuan sa lupa. Lumitaw rin si Godo sa kanyang tabi. Nakawala na ang mga aswang, ngunit nagbanta ito na hindi pa sila tapos. Bago tuluyang lumisan, sa pag-alis ng mga gabunan ay hindi naman maiwasan ni Godo ang humanga sa lakas ng tigalpo ng kanyang kapatid. Ang nagagawa lang kasi ni Godo ay tila isang sapak lang ang epekto ng kanyang tigalpo sa aswang. Ngumiti lang si Tomas at inakbayan ng kapatid pabalik sa loob ng bahay. Alam mo, Godo, mas magaling nga ang nagagawa mo kasi hindi ka nakikita at nararamdaman ng kalaban. Alalahanin mo ang sabi ni Lolo, may kanya-kanya tayong katangian. Wika dito ni Tomas. Samantala, sa panig ng mga gabunan, hindi nagustuhan ni Paeng ang ginawang pagsugod ni Arturo sa mga antingero. Ngunit hindi rin niya nagustuhan ang pagpaslang sa 3 nitong kasama. Nahati na ang saloobin ng pinuno sa mga nangyayari. Amang, papayag ba tayong uunti-untiin tayo ng magkapatid na yon? Matagal nang patay ang kaibigan mo. Panahon na para tapusin ang kasunduan na yan at pagharian na natin ang buong isla. Panggogoyo ni Arturo. Matagal na rin kasing naging sunod-sunuran si Paeng sa kasunduan nila ni Tinong at sa
kaibuturan ng kanyang sistema bilang gabunan ay natutulog lamang ang tunay nitong kasamaan. Matagal na silang nagtitiis sa mga inaalay ng mga antingero. Nais naman niyang makatikim ng sariwa at maraming karne ng tao, lalong-lalo na ang mga sanggol na mas nakakapagbigay sa kanya ng kakaibang lakas at sigla. Ngunit handa ba siyang muling makidigma sa mga antingero? Sawang-sawa na rin siya sa pagkain ng mga hayop. Pero sa tuwing ipinipikit niya ang kanyang mga mata, nakikita niya ang itsura ni Tinong. Isang umaga, bumisita ang apo ni Artemio sa magkapatid upang ibalita na nakaratay na sa higaan ang kanyang lolo. Nagtinginan ng magkapatid at agad ditong sumugod sa bahay ng matanda. Hindi naman mapigilan ng magkapatid na maiyak sa nakikitang kalagayan ng taong nag-alaga at naging guro nila. Nais naman ni Tomas na gamutin niya ito, ngunit pinigilan siya ni Artemio. Hindi daw dapat kontrahin ang nakatadhana dahil labag ito sa kalikasan. Ayon pa sa matanda na kaya niya pinatawag ang magkapatid dahil nalaman ni Artemio ang pinagagawa ng mga gabunan sa kabilang baryo, nalabag na sa kanilang kasunduan. Nararamdaman ng matanda na muling maghahasik ng lagim ang mga gabunan. Kaya naman wala nang silbi pa na mananatiling lihim ang katotohanan tungkol sa tunay na dahilan ng kasunduan. Patawarin mo ko, Tinong, pero hindi na naayon sa kasunduan ang mga nangyayari. Wika ni Artemio at ipinikit ang kanyang mga mata. Tinanong naman siya ni Tomas kung ano pala ang tunay na dahilan sa kasunduan ng antingero at gabunan. Inilahad ng matanda na hindi ang pagnanais ni Paeng ng kapayapaan ang dahilan, kundi upang buhayin at bigyan pa siya ng pagkakataon ni Tinong. Dahil sa napakabusilak ng puso ni Tinong ay nagkaroon siya ng awa sa nilalang na pumaslang sa mga magulang ng magkapatid. Isiniwalat na ni Artemio ang lahat. Hindi naman makapagsalita ang magkapatid sa kanilang nalaman at namutawi ang galit nila kay Amang Paeng. Ang mga bulaklak na mayabong na tinanim ng lolo nyo, doon mismo nakalibing ang mga magulang ninyo. Dagdag panawika ni Artemio. Napatayo at lumabas ng kwarto itong si Tomas at napaluha na lamang ito sa kanyang mga nalaman. Makalipas ang ilang oras na pananatili ng magkapatid sa bahay ng matanda, ay nagpaalam na ang mga ito. Pinayuhan din sila ng matanda kung gaano katuso ang mga gabunan. Nangako naman ang magkapatid na babalik silang buo at magkasama. Nagtungo ang magkapatid sa dati nilang bahay at ganoon na lamang ang pagluha ng mga ito habang papalapit sila sa mga nagniningningang bulaklak. Kahit papaano ay hindi pala natupok sa apoy ang mga magulang dahil sa kanilang lolo Tinong. Napakuyom na lamang sila sa lupa habang ipinapangako na bibigyan nila ng hustisya ang pagkamatay ng kanilang mga magulang. Sa pagbalik nila ng bahay, halos hindi sila makakain ng maayos. Pinagplanuhan nila agad ang pagsugod sa mga gabunan. Tatapusin na nila ang mga tunay na salot sa mundo. Hindi patas ang ginawa ni Paeng noon at pinatawad pa siya ng kanilang lolo, kapalit ang putol na kamay at mga kasunduan. Kaya sa sandaling ito ay hindi rin sila magiging patas. Binalutan na ng galit ang magkapatid. Susugod sila sa mga gabunan habang tirik na tirik ang araw. Makalipas ang ilang araw,
ay nagtungo na nga ang magkapatid sa pugad ng mga gabunan. Tanghaling tapat habang sa kalagitnaan ng pagpapahinga ng mga aswang ay ginulantang sila ng pagkasunog ng iilang kabahayan. Sa paglabas naman ni Paeng ay nakita niya ang magkapatid na may hawak na sulok. Nakatitig ito sa kanya. Naalala niya ang eksenang nahuli siya ni Dinong habang sinusunog ang bahay ng mag-asawa. Nagsilabasan na rin ang mga gabunan na may dalang mga itak. Malalakas pa rin sila pero hindi nito kayang magpalit ng anyo habang tirik pa ang araw. Sandali lang, huwag kayong lumaban. Pagpigil ni Paeng sa kanyang mga kasama. Naglakad ito papalapit sa magkapatid. Lumuhod ito at humingi ng tawad. Batid na ni Paeng na alam na ng dalawa ang tunay na nangyari noon. Dahil hindi ugali ng mga ito na susugod sa lungga ng kalaban. Inamin na rin ni Paeng ang kanyang pagkakasala. Nakiusap naman ito at umasa na maging katulad din ni Tinong na bibigyan siya ng pagkakataon. Tapos na ang pagkakataong ibinigay ng lolo namin sa iyo, demonyo. Sambit dito ni Tomas. Akmang magsasalita pa sana si Paeng nang biglang tinaga ni Gudo ang isang kamay ng pinunong gabunan. Sumigaw naman si Paeng dahil sa labis na sakit at dalawang kamay niya na ang putol ng mga oras na iyon. Nagulat naman ang mga gabunan at ipinag-utos ni Arturo na sugurin ang magkapatid. Ngunit tumakas si Arturo kasama ang iilang gabunan. Iniwan niya ang ama sa gitna ng paghihirap nito. Nanatiling nakaluhod si Paeng habang ito'y umiiyak. Hinarap naman ni Gudo ang mga gabunang sumugod. Wala itong panama sa bulag ng binata. Hindi rin buo ang kakayahan ng mga gabunan dahil sa may araw pa. Animoy mga katawan ng saging na pinagtatapyas ni Gudo ang mga aswang gamit ang karit at buntot pagi. Habang nakahanda naman ang kamay ni Tomas, napakawala ng tigal po kapag kumilos ng masama itong si Paeng. Makalipas ang ilang minuto ay nakahandusay na sa lupa ang mga gabunan. Tingnan mo ang ginawa mo, Paeng. Ubos ang angkan mo dahil sa kagagawan mo. Sambit dito ni Tomas. Hindi sapat na ibigay agad kay Paeng ang parusang kamatayan. Hinugot ni Tomas mula sa kanyang bulsa ang sinukuan. Nanlaki naman ang mga mata ni Paeng at nagmamakaawa ito na patayin na lamang siya. Inilapag ni Tomas ang sinukuan sa lupa at napasubsob na lamang ang gabunan sa lupa. Pakiramdam nito ay para bang unti-unting kinukonsumo ng lupa ang kanyang katawan. Tanging pagsilay na lamang ang nagagawa ni Paeng habang naglalakad palayo ang magkapatid. Iniwan ni Tomas ang sinukuan sa kinaroroonan ni Paeng. Nais niya itong pahirapan ng labis. Samantala, sa tahanan ng magkapatid, tinanong ni Gudo si Tomas kung ano ang gagawin nila dahil tiyak na lumayo na itong si Arturo. Huwag kang mag-alala, Gudo. Hindi matatahimik ang aswang kapag hindi ito makapaghihigante. Hihintayin natin siya. Tugon dito ni Tomas. Kinabukasan ay binalikan ng magkapatid itong si Paeng. Labis nang natuyot ang katawan nito at sa pag-apak ni Tomas sa ulo ng gabunan ay nadurog na ito at naging isang abo. Habang si Gudo ay tuluyang sinunog ang maliit na nayon ng mga gabunan. Makalipas ang ilang linggo, ginulantang ang magkapatid sa balita ng kanilang kapitbahay.
Pinagkumpulan ng mga tao ang 5 kataong nakabitin sa puno na wala ng laman loob. Halos magwala na sa sama ng loob ang kapamilya ng mga biktima. Gumuhit naman agad sa mukha ng magkapatid ang galit at alam nila na gawa ito ni Arturo. Kayong magkapatid, ano ba ang silbi ng mga kakayahan nyo? Bakit nangyari ito? Sigaw ng isa sa mga kapamilya ng biktima. Umalis na lamang silang dalawa dahil wala silang may harap na pagmumuka sa mga naulila. Umuga ang malaking puno sa pagsapak ni Tomas rito. Nang gigigil sa galit ang binata. Kinagabihan, sa mismong araw na iyon, ay muling nagmanman sa buong baryo itong si Godo. Habang si Tomas ay nagpakalat ng palipad hangin. Nakaluhod si Tomas sa may sahig habang nagsasagawa ito ng palipad hangin nang biglang nabaling ang kanyang atensyon sa mga malalaking bato na tumatama sa kanilang bubong. Sa laki at bigat ng mga ito ay nawasak ang bubong na gawa lamang sa nipa. Umalakhak naman si Arturo at ang 6 na gabunang kasama nito. Mga bato lang pala ang katapat ng poder ninyo, Antingero. Nagpatuloy pa ang mga aswang sa pagtapon ng naglalakihang mga bato sa buong bahay. Hanggang sa may isang malaking tipak ng bato ang bumulusok at tumama mismo sa mukha ng isang gabunan. Napatras naman ang mga aswang. Sa labis na gulat at lumabas si Tomas sa bahay na nawasak na. Sa tingin mo, Arturo, kaya mo kong pabagsakin sa pamamagitan ng mga bato? Galit na sambulat dito ng binata. Patakbong lumabas ng bakod si Tomas at sinugod ang mga gabunan. Natamaan at tumilapon ang isa, ngunit nahawakan naman siya ng 2 gabunan at agad sinugod siya ni Arturo. Buong lakas na itinarak ng gabunan ang matatalas niyang mga kuko sa sikmura ng Antingero. Napangisi naman si Arturo dahil napuruhan niya ang binata. Ngunit ngumisi rin si Tomas at agad na inumpog kay Arturo ang 2 gabunan. Sa pagharap ni Arturo kay Tomas ay nakita niya itong wala man lang kahit konting sugat. Nag-utos ang gabunan na sugurin si Tomas habang nagbabalak na namang tumakas si Arturo. At sa kanyang pagtakbo papalayo ay isang sapak ang sumalubong dito. Nagpagulong-gulong sa lupa ang nilalang at nang makatayo ay nakita niya itong si Godo. Umangil naman si Arturo at sumugod ito sa binata. Binigwasan naman ito ni Godo ng buntot pagi na halos ikinaputol na ng kamay ni Arturo dahil ginawa niya itong pansalag. Biglang naglaho si Godo at ilang segundo lang ay nakalapit na ito sa gabunan habang nakatarak naman ang karit sa tagiliran ng aswang. Sa paghila niya dito ay tapyas agad ang tagiliran at iilang buto sa tadyang ng aswang. Napatik luhod dito at sumigaw ng malakas. Akmang susugod pa si Arturo, ngunit bumagsak sa kanya ang isang gabunan na ibinalibag ni Tomas. Dali naman ginilitan ng leeg ni Godo ang bumagsak na gabunan. Hinawakan ni Godo ang ulo ni Arturo at buong lakas niya itong sinuntok. Animoy ugong ng isang malaking kampana ang umaalingaw-ngaw. Tumirik ang mga mata ni Arturo at nabiyak ang bungo nito. Bagsak ang gabunan at sa gabing iyon ay tuluyang nagtapos ang angkan ni Amang Paeng. Sinilaban nila ang mga bangkay ng gabunan at lumikha ito ng malaking apoy. Gawa nga ng liwanag na dulot ng apoy
ay napansin ito ng mga tao at ito'y nagsilapitan sa lugar. Laking gulat na lamang ng mga tao dahil sa mga halimaw na natutupok ng apoy. Makaraan ng isang araw ay nagtungo ang magkapatid sa puntod ng kanilang lolo Tinong. Humingi sila ng kapatawaran dahil pinairal nila ang galit at paghihigante. "Kuya, hindi ka ba papagod sa mga ginagawa natin?" Pagtatanong dito ni Kudo. "Bakit, Kudo? Sawa ka na ba sa pagtugis sa mga nilalang ng dilim?" Tugon dito ni Tomas. "Hindi naman po sa ganun. Naisip ko lang, hanggang kailan ba tayo ganito?" Gudo, ang tungkulin ng antingero ay habang buhay. Kahit iiwasan mo pa ito, gagawa at gagawa ang tadhana upang muli mo itong babalikan. Isang gabi, habang naglalakad si Gudo, ay nagtaka siya dahil bukas ang tindahan ni Mang Rodel. Agad siyang nagkubli at nagmasid kung may tao ba sa loob. Laking gulat na lamang niya dahil nakita niya si Mang Rodel na nag-aayos ng mga paninda. Marahang lumapit si Gudo, ngunit hindi naman kumulo ang dala niyang langis. "Hoy Gudo, anong tinitingnan mo dyan? Uutang ka na naman." Singhal dito ng matanda. Mang Rodel, buhay kayo? Hindi kayo aswang?" Pagtatapos ni Mang Rodel sa balak sabihin ni Gudo. Ayon kay Mang Rodel, may isang uri ng nilalang sa Iloilo na gumagaya ng anyo ng isang tao upang ito'y magasik ng lagim at ang taong pinagayahan ay magkakasakit hanggang sa hindi na nito makayanan. Sa tulong ng isang albularyo ay napabagal nito ang epekto ng sumpa at nagulat na lamang sila dahil isang umaga ay sumigilang muli at naging maayos na ang matanda. Kaya lang naman ito nagpunta ng Iloilo upang magpagamot at ayon naman daw sa albularyo, kaya siya gumaling dahil napatay na ang nilalang na gumaya sa kanyang anyo. "Sino ang nakapatay sa nilalang na iyon? Ililibre ko sana ng tuba ng isang buong taon." Wika dito ni Mang Rodel. "Abay, ewan ko Mang Rodel. Sige po, alis na ako." Tugon ng binata at kumaripas na ito ng takbo. Natanaw ko ang bahay at eksaktong nagtapos din ng kwento ni Romulo. Pakiramdam ko ay nagawi ako sa ibang mundo dahil sa kwento ng aking kinakapatid. Bumaba na kami ng kangga at hinakot na namin ang mga gamit. Subalit hindi pa rin maalis sa isip ko ang kwento ni Romulo hanggang sa sumapit na ang araw ng kasal. Unang beses akong nakadalo ng kasal at ganito pala kasaya. Inisip ko na din kung kailan kaya ako ikakasal. Dahil sa panahong iyon ay wala pa naman akong nobya. Nilibang ko na lang ang aking sarili at pinaalala ko kay Romulo ang pagpunta namin sa dagat bago ko bumalik tuluyan ng Bulacan. "Aba, oo Gabriel. Siyempre makakalimutan ko ba yun? Doon kaya nakatira ang lolo ko." Tugon dito ni Romulo. Kinabukasan ng kasal ay ibinalik na namin ang mga kaldero at iba pang kagamitan. Muli naming nadaanan ang makipot na daan kung saan patungo ito sa lugar na ikinikwento sa akin ni Romulo. Napatitig ako dito at kinilabutan. Natanong ko naman kay Romulo kung may nakatira ba sa gawing iyon. Sumagot naman ito na marami na daw nakatira at nagsuwestiyon pa ito na pwede naming puntahan ang lugar na iyon. Matagal naman akong nakasagot at tumawa pa si Romulo at inasar pa ako na takot daw ba ako. Upang ipakitang hindi ako takot ay pumayag naman ako. Hanggang sa nakarating na kami
sa bahay nila Kuya Miguel. Nawala naman ang takot ko nang nasilayan kong muli itong si Mia. Tinanong ko siya kung bakit hindi siya dumalo sa kasal. Hilaw ang pagngiti ni Mia at binuklat niya ang telang nakatakip sa kanyang mga paa. Ganoon na lang ang pagkahabag ko sa dalaga dahil isa pala itong lumpo. Nang tanungin ko siya kung ano ang dahilan ng kanyang pagkalumpo, ay hindi na ito umimik pa. Kaya naman hindi ko na lang pinilit. Nagpaalam na rin kami sa pamilya na aalis na. Sa aming pagbalik ay bumaba kami ng kangga at tinahak ang makipot na daan. Sa ilang minutong paglalakad ay nakita ko ang mga kabahayan doon. At may tinuro si Romulo. Ang lugar kung saan may bakas ng sunog at sa malapit nito ay ang mayayabong na mga bulaklak. Napahawak naman ako kay Romulo at inaya ko na itong umalis na. Napangiti naman ito at nagwika ito ng, "Ewan ko ba, Gabriel? Hanggang sa ngayon mabigat talaga ang pakiramdam ko sa lugar na ito." Dumating ang araw sa pagpunta namin sa dagat. Nagtungo kami sa bahay ng lolo ng aking kinakapatid. At agad naman niya akong ipinakilala sa kanyang lolo na nagngangalang Tomas. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pagbibigay ng isa pang pagkakataon at ang pagsunod sa kasunduan. May mga samahan na nasisira dahil sa paglabag ng kasunduan na iyon. Sana matuto tayo na maging tapat sa ating binibitawang salita. Kagaya ng kwento natin ngayong araw mga kabaryo. Sana meron kayong natutunan at may nakuha kayong leksyon sa kwento ni Tomas at ni Godo. Hanggang dito na lang mga kabaryo. Maraming salamat sa inyo. Grabe. So, yon, tapos na. Salamat muna sa mga umabot dito, no? Grabe, no? Sining kinilabutan dun sa last part, no? Habang ninanarrate ko to, kabaryo, kinilabutan din ako nung lolo pala ni Romulo, si Tomas. Grabe. 'Di ba? Saka, ang ganda ng ganitong story, no? Parang, alam mo yung talagang back in the back days, no? Mga nakaraang kwento na naikwento sa atin, no? Grabe. Para sa akin, napakalakas talaga ng antingero. At syempre, gabunan. Alam naman natin na isa yan sa malalakas at matataas na uri ng aswang. Grabe rin ang lakas niyan, di ba? Isipin nyo na lang, oh. Pero, ang hindi ko lang, ang gusto kong malaman sana, kung ano pa yung mga tanga ni Tinong, no, ni Lolo Tinong, ni Constantino, kasi grabe, dun pa lang sa sinukuan. Alam nyo naman na nagpapaluhod talaga yan. Kasi bukod sa trispigo, parang ang sinukuan kasi pag sa aswang mo ginamit yan, talagang depende na lang kung kahoy o baging. Pero parehas yan, basta sinukuan. Malakas, kita niya naman yung epekto, lalo na kung oorasyonan mo. Nilapag sa lupa. Kumbaga na magnet, di ba? Na magnet sila hanggang sa namatay, di ba? Parang nangyari sa tatay ni Arturo kay Amang Paeng, no? Ang tagal din na tinago yung lihim, no? Pero napakasakit naman nun na sorry. Hindi ko lang alam kung ano yung naramdaman ni Lolo Tinong. Siguro hindi natin makakalkula yung sakit no na mismong anak mo yung namatay. 'Di ba? Tapos nasa harap mo yung pumatay pero napatawad mo pa rin. Grabe, napaka-solid ni Lolo Tinong. Ang buting tao, saka talagang alam mo yun, purified yung puso niya, no? Talagang sige, bibigyan kita ng pangalawang pagkakataon. Yun yung gusto niyang mangyari sa dalawang apo niya, kay Tomas at kay Godo. Kaya lang, syempre, 'di ba, hindi namang habang buhay talagang naililihim ang lahat.
pinagtapat ni Artemio na yun nga, yun yung nangyari. Siyempre kahit naman ako, talagang kahit alam kong matagal na panahon na, talagang siyempre may kurot pa rin yun. Kasi isipin mo, pinaniwala yung dalawa na nasunog yung mga magulang nila pero ang totoo pala, namatay lang dahil sa pagpatay ng aswang, di ba? So, grabe yun mga kabaryo. Ang lakas nung dalawang to, saka yung mutya ni Godo, mutya ng tubig, saka ano yung isa? Basta tubig yung isa, ang lakas nung sa bulag, grabe. Parang nabanggit ko to ata eh. Siguro, mga last kwento natin to, last week, mutya ng putik, no? Parang same sila na sa bulag, no? Pero grabe pala, malakas talaga tong mutya ng tubig. Tapos, yung dignum, hindi ko lang alam kung paano nagamit tong dignum. Alam niyo naman na malakas talaga ang dignum, lalo na kung 7 Bertudes na dignum, di ba? Purong itim na kahoy. Lakas niyan. So, yun lang mga kabaryo, wala na akong gustong ikomento. Alam niyo naman, pag ganito yung kwento natin, talagang speechless ako. Kasi napakaganda. Talagang i-enjoyin mo na lang yung kwento. Wala ka ng cheche-boreche na kesyo ganyan, kesyo ganun. Wala na, talagang enjoy na lang hanggang matapos. Di ba? Pati ako kinikilabutan. Nag-enjoy ako habang nagnanarrate. Lahat mixed emotion sa akin. Yun. So yun, mga kabaryo nga pala, sa mga gusto po na makausap ako ng personal tungkol sa mga gamit na pinapalimusan natin, available pa ang ating Facebook page na Kwentong Baryo Official. Nandun po ang ako. Ako po mismo makaka-chat nyo. At sa ngayon, tinatapos ko na lang, may mga pending pa akong delivery. Hintayin na lang natin kasi first time ko lang to. Saka alam nyo naman sumama yung pakiramdam ko kasi nagbabaklas tayo ng gamit. So alam nyo naman habang hindi ko naman pwede ibigay sa inyo ng ganun-ganun na lang. Kumbaga, nilalagyan natin ng konting usalya ng dasal, no? Para kahit papano talagang buhay. So yun, PM nyo ako sa page para makausap nyo ako, magkausap tayo. At yun lang naman. Muli, pakinggan nyo ang kwento ni Kabaryo. Kwentong Baryo, ito yun. At kwentong kalakbay. So, yun. Yung shoutout ko, next na lang Kabaryo kasi medyo hingal na. Dalawa yung ninarrate ko ngayon, isang kwento ni Kabaryo at ito. Tapos bukas, kwentong kalakbay naman. So, yun. Hingal talaga. Maraming salamat ulit sa lahat ng suporta nyo, no? At sa mga hindi ko nare-reply, pahintay lang po at medyo mahina ang kalaban. So, yun lang mga kabaryo. Ngayon magre-reply ako sa inyo. Yun lang. Salamat. Hanggang dito na lang. Hanggang sa susunod na kwento.